Magandang gabi mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live sa oras na ito. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat nabigyan po tayo ng opportunity na magsalita. Ganyan po si Brad John sa mga kapatid. Mataas ang tiwala. Pero tayo po mga kapatid, gusto ko rin pong i-share ang buhay na aking itinamumuhay ngayon. Gusto ko makilala din ako ng mga kapatid, lalo yung hindi pa nakakita sa akin. Na tayo naman po ay, ako po na inyong lingkod ay Kristiyano na, matagal na. Sabihin, since elementary po, marang naglilid high school, mag-high school, ay naglilid na rin po sa church sa mga luluhin ko nung una at sa mga tiyuhin na naglilid. Pero hindi ko po alam pero church of Christ sa panahon ngayon. Ngayon po, nung napapunta po ako sa Manila, since 1988, 89, nakilala ko na po si Brad John. Kaya siya na po yung isa sa mga nag-guide sa akin. Sa ngayon, mga kapatid natin na sa Pasig Church of Christ noong time na yan. Yun po, kaya ngayon po, siguro ngayon din lang din ako makapagsalita sa marami. Dito po sa Imos, diyan po ay usually yung ginagawa kung bibigyan ko ng pagkakataon ay song leader. And then dito sa General Trias, mula po nagka-pandemic, ay kami na po ni Brad Daniel ang naglilid dito kung kami parang alternate o rotation kasi wala namang ibang kon, no? Yun. Kaya ngayon po, medyo nasanay na rin po na lumakas sa loob na humarap sa inyo sa gabing ito. Kaya yun, dahil nga po sa maraming napakinggan, lalong higit sa salita ng Panginoon sa araw-araw at sa mga gawain na kung saan ay mga kapatid. And then nandun po naman tayo sa mga oras kaya natututo tayong magsalita. Kaya malaking bagay po ang pakikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang tema ko po sa gabing ito ay tumutukoy din po sa gaano ka husay makinig. Ayan. Brad Jun, naririnig mo ba yung salita ko at nakikita mo yung slide ko? Yes, Brad. Yes. Go, go. Okay. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Pero malaking bagay kung magagamit po natin yung mga salita ng Panginoon na pumapalob dito. Pero ito pong salitang ito ay isang title lang po na tumutukoy din sa pakikinig. Kaya malaking bagay po ang aking gagawin sapagkat parang sa aking pagsimula dito gusto ko i-share na kaya ako natuto ay dahil sa pakikinig ng mensahe ng Diyos sa mga kapatid na nagtuturo. Kaya yan, yun mga kapatid, ito po yung picture na nakita ko rin nung una sa mga slides na ginawa ng mga kapatid. Pero ito po, yung pagtuturo dito ng, siguro po ito yung mga taong ito, ay ang iba rito ay mga apostles, no, o prophet na nagtuturo, no. Pero ito po, kung ang sino mang may tenga, sabi nga, kung ang sino mang may mga tenga upang makinig ay pakinggan niya. Yan. Pero encourage sa atin, sinasabi sa atin na kung tayo po ay mayroong pakinig, ay makinig tayo. Yon ang isa sa mga sinasabi po ng mensahe natin sa hapong ito, sa gabing ito, mga kapatid. Ini-encourage tayo na pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Yan po, makikita po sa Marcos 4:23 hanggang 25. Ito po sinasabi, kung ang sino man ay may pakinig, na ipakikinig ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na iyong isusukat ay kayo'y susukatin. At higit pa, ang mga sa inyo'y ibibigay.
Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin pa sa kanya. Parang sinasabi dito sa verse 25 kung hindi ka nakinig, kung hindi mo pinakinggan kung hindi ka nakikinig ng maayos at hindi mo pinamumuhay yung pinakinggan mo, parang sinabi nga ito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Pero sinasabi niya rito, sa verse 23, kung ang sino man ay may pakinig, ay naipakikinig ay makinig. Ini-encourage ang bawat isa na makinig sa salita ng Diyos. Kasi ito, salita ng Diyos itong ating binabasa. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo, sabi niya, kung ang ang inyong pinakikinggan. Kasi meron ding kung saan natin makikita, kung saan natin napakinggan kung saan natin napakinggan pero hindi salita ng Diyos. Ibig sabihin, isang bagay na kung walang kabuluhan o pinagkwento-kwento lang, hindi dapat pakinggan. Pero ito pag Biblia, ang salita ng Diyos ang ating binabasa, sabi niya, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan kasi may kabuluhan to. Sa panukat, sabi nga, sa panukat na inyong isusukat ay kayo susukatin at higit pa ang sa inyo ay ibibigay. Kung may mga pagpapala na ibibigay ang Panginoon kung tayo ay nakikinig. Ito nga, sinabi nga sa 25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At ang wala, pati ang sa kanya ay aalisin. Malaking bagay itong gaano ka kahusay makinig sa salita ng Panginoon. Yan. Ito nga, makikita din sa picture na hindi lahat ng isang hilira o isang group ay naka-attention sa pakikinig. Kung gaano kahusay, nakikinig ka ba? Sabi niya, tanong. Hindi lahat ay isang mahusay na tagapakinig. Kasi nga, kung nakikinig ang isang grupo o sa isang congregation, yung iba diyan, ang attention wala. Ang iba naman ay natutulog at ang iba ay parang ang iniisip ay yung mga alalahanin sa buhay. Kaya hindi natin masasabi na kung ang attention mo sa pakikinig ay doon lang sa pinakikinggan, di ba? Yan, makikita lang natin sa picture kung ano yung kalagayan ng mga taong nakikinig. Gaano ka kahusay makinig? Ito, tainga. Kailangan dapat i-akan yung tainga natin, yung kamay natin para mas natitingnan natin. Importante. Gaano ka kahusay makinig? Iba't ibang uri ng mga pakikinig. Ang hirap pakinggan. Sabi ng iba, ang hirap pakinggan. Ayan. Kung mababasa natin ng Matthew chapter 13, verse 13 to 15, kaya sila'y pinagsalitan ko ng mga talinhaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakita. Nakakarinig ay hindi sila nakakarinig. Ni hindi sila nakakaunawa. 14. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, ang pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraan ay hindi ninyo naunawa. At sa pagtingin ay inyong nakikita at sa anumang paraan ay hindi ninyo namamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, nakakarinig ang kanilang mga tenga, at nakakaunawa ang kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Sulat ni Mateo ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga itong ang Panginoong Hesus, nung siya nagtuturo, dinadaan niya sa mga talinhaga. Isa rin naman paraan niya na tayo ay magkaroon ng attention. Kasi masarap pakinggan ang mga talinhaga ng Panginoon. Marami ang mga pakikipag-usap niya sa mga apostol, sa mga karamihan na nung unang panahon ay nakikinig sa kanya. Kaya dinadaan niya mga apostol sa talinhaga. Yun, nagkakaroon sila ng encouragement na pakinggan siya kasi natutuwa sila. Isa yung bagay na natutuwa, pero pag salita ng Panginoon, atensyon. Hindi yung easy-easy ka lang, di ba? Sino ba yung yun. At sabi nga sa 14, at matutupad sa kanila ang hula ni Isaias. Nakikita natin yung hula na sinasabi sa pakikinig ay inyong maririnig
at sa anumang paraan hindi ninyo naunawa. Maraming bagay talagang ganun ang nangyayari sa salita. Kaya pinaalalahanan tayo na tayo ay dapat pakinggan at husayin ang pakikinig sa ibang mga kasabihan. Iba't ibang uri ng mga pakikinig ay ang mga buong pandinig. Yan. Hebreo 5:11 sabi niya, tungkol sa kaniya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Ano ang dahilan po? Ano ang nagiging dahilan po ng pagpurol ng karamihan? Tungkol sa kanila ay marami kaming sasabihin, sabi ng Hebreo, no? At mahirap na saysayin. Palibas ay nagsipurol. Yan sinasabi na ako, kailangan makinig kang mabuti para nasasanay ka, nagkakaroon ka ng pagkakataon na basahin at pakinggan ang mga turo ng mga mangangaral, isa sa mga ano, yun ang dahilan ng kung hindi ka nakikinig mo sarili mo na hindi ka gumagawa ng pagkakataon na nagbabasa, nakikinig, ganun, at kung ano ng mga pinagagawa na hindi naman okay sa harap ng Panginoon, ay ito na nga sinasabi na nagsipurol kayo. Yan. Isa pang bagay sa iba't ibang uri ng mga pakikinig ay yung mga nangangati ang tainga. Sasabi rin niya sa 2 Timothy, no? Chapter 4:3 to 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magagaling na aral, kundi pagkaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntong sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at sa iba't iba sa ibabaling sakata. Yan din ang ano, yung pangangati ng tainga. Ibig sabihin pangangati parang hindi ka talaga willing makinig. Na busy na yung tainga mo sa ibang bagay, sa pakikinig ng pakikinig ng radio, mga ibang bagay na ginagawa ng lalo sa panahon ngayon na busy panood ng TV. Ayan. Ang salita ng Diyos hindi na nabibigyan ng atensyon sa ngayon. Napakarami ng ginagawa ng mga kapatiran dahil nga sa salamat sa pagkakataon na hindi naman nagpapasalamat ako sa pandemic na nangyari, no? Sa pagkakataon po ng karoon ng Zoom at saka ng mga Facebook, no? Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pag nag-slide tayo ganyan ng Facebook ay nakikita natin yung ginagawa ng mga kapatiran. Katulad ng araw na ito, ng gabing ito, na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay napapalalanan at hindi po tayo magiging katulad ng sa tanang bersikulong ito na darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral. Kundi pag nihingkal tayo ng Panginoon na ating pag-aralan ng salita, ay hindi po tayo makangati ang tainga sapagkat natututo na tayo, nagiging masaya na tayo, at nakukuha na natin yung lahat ng mga pagpapala ng Diyos na nangangako siya na magpatuloy ka lang hanggang sa wakas ay magkakaroon ka ng buhay. Okay? Isa pong bahagi pa sa iba't ibang uri ng mga nakikinig ay yung may mabuti at marangal na puso na nakikinig na may kahandaan. Katulad na po sa sulat ng Lucas, sa Lucas Kapitulo 8:15 at Acts chapter 17 verse 11, ito po ang ating makikita. At ang mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita, pagkarinig at pagka nangabubunga ng pagtitiis. Ay. Ngayon sa ito naman sa Lucas chapter 8, sabi nga ng Juan, ang mabuting lupa, katulad nung sa talinhaga, no, sa mabuting lupa ay ang pusong timtiman, di ba? Tayong mga Kristiyano, kung tayo ay namamalagi sa pag-aaral ng salita at nakikinig tayo sa mga salita ng Panginoon, ay tayo yung sabing mabuting lupa kung sa
talinhaga sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti. Sinasabi na tayo ay timtiman at mabuti na iniingatan ng salita, pagkarinig at nangagbubunga ng pagtitiis. Pag sinabing nagbubunga ng pagtitiis, pagkarinig natin, siyempre, pagkarinig natin, bibigyan natin ng atensyon na ating i-accept yung salita, no? At ngayong, siyempre, itong nagbubunga ng pagtitiis, ito ay parang ko na rin sa pagsubok, gano'n, dahil sa pagsubok na dumating sa atin, ay nagbubunga ng pagtitiis kasi tayo umaasa tayo sa ating Panginoon. Ayan, kaya, and then dito sa Acts 17 verse 11, ngayon, lalong naging marangal ang ito kaysa sa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Yan po ang guwan, yan po ang kagandahan ng mga Kristiyano dyan sa Thessalonica, na tinanggap nila ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, di ba? Napakagandang adikain ito at napakagandang puso. Sinasabi at timtiman at mabuti ang kanilang adikain. Na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito, di ba? Siguro kung sa isang tinitingnan nga ang tunay kung tunay nga ang mga bagay nito kasi doon lang tayo lumagay sa nai-encourage sila, natutuwa sila, o lumalakas yung kanilang pananampalataya, sa araw-araw ay kanilang sinisiyasat yung kasulatan, di ba? Hindi natin alam, baka tuwa sila sa ganon. And then, meron ding mga hindi nagsisikap na mag-aral. Pero ito sinasabi niya, sila, taga-Thessalonica, sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan. Napakagandang attitude po niyan, mga kapatid, no? Yun, isa pang bahagi, anong uri kang tagapakinig? Sagot doon sa mga kuwan, sabi niya, sa iba't ibang uri ng mga, ang hirap pakinggan, sabi, ang mga bunga ng pandinig, yung mga nangangatian tainga, yung may mabuti at marangal na puso na nakikinig na may kahandaan. No? Sabi niya, anong uri kang tagapagkinig sa mga ito? Ilang ito? 1, 2, 3, 4. Okay, mga kapatid, dako tayo sa isang slides ko ulit. Yan, gaano ka kahusay makinig? Sorry. Ang kahalagahan ng mahusay na pakikinig, ito, nagtinipit na dito, para mapalad ka. Sabi ng Matthew chapter 13:16-17, dapat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita at ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. Di ba? Kung wala kang narinig sa salita ng Panginoon, kailan ka pa lalago, di ba? Yun ang kagandahan nito. Kaya sabi nga, minsan nasasabi ko rin narinig ko rin sa mga kapatiran, kailan ka pa magsisimula kung matanda ka na o kaya pinalipas mo yung isang pagkakataon na hindi ka nakinig, yung pala ay ang punong-puno ng punong-puno ng mga biyaya sa Panginoon. Ngayon kung pinalipas mo yan, paano po babalikan yun? Kaya yung pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi na dapat pinapalampas kung ikaw na gusto mong lumago. Sinabi, pag ikaw ay lumago, alam mo natin ng kapalit niyan. Sa 13:17, at katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at na marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Di ba? Comparison sa atin ngayon, di ba? Mapapalad tayo ngayon. Hindi katulad ng mga propeta nung una. Siguro limited lang yung kanilang nadidinig. Sino pa? Hindi karamihan. Sa atin ngayon, nandiyan ang Biblia, magbabasa ka na lang, nandiyan ang mga preacher, nandiyan na yung tagapagturo na nagsisikap na ito, gawin niyo ito mga kapatid, gawin natin lahat ito. Kasi panahon na, pagkakataon na, baka dumating ang time na pagtingin ng Panginoon, nakakahiya. Kumakato ka, tapos Panginoon, sabi niya, papasok ko dyan, pero hindi ka kita nakikilala . Dahil doon sa hindi nga pakikinig, nalilipasan tayo ng magandang topic na dapat ay na-accept na natin yon. Okay? Mga ilang bagay lang po.
upang magkaroon ng kahalagahan ng mahusay na pakikinig, upang magkaroon ng nakakaligtas na pananampalataya. Romans chapter 1, 16 to 17, sabi niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasabuta, una sa Hudyo, gayon din sa mga Griego. Sapagkat ito ang katuwiran ng Diyos na nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, mga kapatid, di ba? Itong ebanghelyo, ini-encourage tayo na isang parte ng gawain ng church ay ang pangaral din ang evangelism. Kaya sabi niya, sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Ang Apostol Pablo, sinasabi niya, yun ang siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Kung hindi natin pinarinig, hindi natin sinabi, doon sa mga na-miss itong versicle na ito, ay paano na? Ano nang mangyayari, di ba? Sapagkat ito ang katuwiran ng Diyos na nahayag mula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans chapter 10 verse 14, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisipalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan, di ba? Ay tayo ding mga preachers. Ako ay nakasipang preachers ako, Brad. Mangaral o nagtuturo. Sa kanila na hindi nila napakinggan. Kung hindi tayo nagsasalita, hindi rin nila napapakinggan. Kaya dalawa, ang magsalita at ang makinig, napaka-importante. At paano silang makakinig sa walang tagapangaral? Yan. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Ay dito lang. Kaya nga nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniya o mga nagdadala ng masasayang balita, ng mga bagay na mabuti. Natutuwa sila kasi kung walang effort yung mga kapatiran na maglakad o magsalita o mag-prepare ng mensahe para sa Zoom o ganyan, Facebook, ay malaking bagay na kawalan sa mga kapatid, kung mga kapatid o sa mga kaibigan at sa iba pa. Datapot hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Diba? Paano natin kuhan, mga kapatid? Paano? Kung kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun lang na po ang ating gustong sabihin na bagay para sa datapot hindi silang lahat ay nakinig na sa masayang balita. Lahat po nakikinig niya. Sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ito, may mga taong ganun pong magsalita na usually ang mga kapatiran to, ang mga apostol yata ang nagsabi nito. Sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mga balita? Kaya ito, mga kapatid, ang kagandahan ng may nagtuturo para masanay sila at magkaroon din sila ng kasigasigan na gamitin sa buhay itong mga salitang ito na makapagbigay sa atin ng kaligtasan upang mamunga, kahalagahan ng mahusay na pakikinig upang mamunga, Lucas 8:15. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman. Ito, nabasa natin kanina ito, no? At mabuti na iniingatan ang salita, pagkarinig, at nangagbubunga ng pagtitiis. Na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap gaya rin naman nyo mula ng araw na inyong marinig at nalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ang sinasabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosas. Ayan, mga kapatid. Upang mamunga, ito, ayan, gaya din naman kung paano sa buong sanglibutan
na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula sa araw na iyong marinig at nalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Okay, sa pambagay, sa kagandahan ng mahusay na pakinig upang maiwasan ang pagtalikod. Hebrew chapter 2 verse 1 to 3. Kaya nararapat nating pagkatuntuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling kayo'y makahagpos, di ba? Makaalis, di ba? Makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsaway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paanong makatatanan tayo pala, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ito na yung kaligtasan, sabi sa mga nakarinig ng salita na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Ayan, mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa pagkarinig natin ng salita ng Panginoon. Kahalagahan ng mahusay na pakikinig upang maiwasan ang pagtanggi. Pagtanggi at ito pagtanggi. Matthew chapter 10 verse 14 to 15 at Acts. Sinasabi dito, at sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig na sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o sa bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa. Sinasabi ito, mga kapatid, na sa mga nagsisikap na nangangaral kung nagbabahay-bahay o sa mga sariling bahay na hindi ka pinaniniwalaan o nasabi mo na lahat ang patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon, pero hindi nila pinansin o hindi nila dininig yung mga salita ng Panginoon na makapagbigay ng mga pagpapalang espiritual sa bawat isa. Sabi ng Matthew 10:14, ipagpag, sabi niya. Pag-alis ninyo sa bahay ay ng bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong apa. Ibig sabihin, hindi mo nasagutin. Di ba? Ay mahirap naman yun, gano'n na sinabi nito na ipagpag mo. Parang wala na silang pagkakataon pa na muling makarinig. Sorry, ito. Yeah. Sa 15, katotohanan sinasabi ko sa inyo, higit na makapagpapaumanhinan lupa ng Sodoma at Gomora sa araw ng paghukom kaysa sa bayang yaon. Yun ang sinasabi po sa versikulong ito. Na tayong mga nagsisikap na may turo ang salita ng Diyos at hindi nila dininig ay para mapatunayan natin na tayo ay nagsisikap para sa kanila, ay sabi, ipagpag mo. Ganun lang. Okay, ibig sabihin, ibigyan natin ng importansya upang maiwasan ang pagtanggi. Upang maiwasan ang pagtanggi. Yung tumatanggi kasi sila sa salita ng Diyos. Mahaba-haba kasi itong Acts 13:44 hanggang 19. Ang sinasabi dito, ganun din po ang sinasabi dito. Upang maiwasan ang pagtanggi. May sinasabi dito, bumasa tayo ng ilan po. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Tatapot nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nagpuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinasalita ni Pablo at nagsipag pamusong. Yun po nangyari po sa Kuan upang sa kanilang pagtanggi. Iniwasan nila yung salita ng ating kapatid na Pablo dito. At nagsipagsalita ang buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi na kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hintil. Sabihin, lilipat sila, no? Sapagkat ganito ang ipinagutos natin ng Panginoon,
na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil, si Apostle Paul ba? Upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuluhangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsipagsampalataya ang lahat ng mga itinilaga sa buhay na walang hanggan at lumalaganap ang salita ng Panginoon hanggang sa buong lupain. Dito po kasi mga kapatid, yung hintil, ito na nga po yung mga karamihang Kristiyano ngayon. Di ba? Ang out of the Israel ba yun? Hintil ang tawag. Si Apostle po doon na salip na doon na siya pinapunta sa mga hintil. Kasi yung mga ibang tao nung una hindi na nakikinig. Kaya ang mapalad tayo ngayon mga kapatid dahil na tayo ay namamalagi ngayon sa salita ng Panginoon. Yan, upang maiwasan ang pagtanggi, ito po mga bersikulo na makikita natin. Okay, upang kahalaga na pakikinig upang makatakas sa pagkondem. Ito, Matthew 2, 41 hanggang 42. Mga kapatid, kung medyo nakakuha kayo, no? Ako puro basa po, kulang sa sa emphasis. Siguro maunawaan na po natin yung bawat sabihin dito ng Diyos, ang mga bersikulo, no? Ito sa Matthew 12, 41 hanggang 42 sa sinasabi, kahalagahan ng mahusay na pakikinig upang makatakas sa pagkundina, magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ang lahing ito at ito'y hahatulan. Ito mangyayari. Pero sinabi niya, binanggit niya dito yung Ninibe, pero hindi ito po yung kuwan. Isa sa mga alam ko paano pang istorya nitong Ninibe, no? Mamaya po. Sapagkat sila ay nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghukom ang reyna ng Timugan na kasama ang lahing ito at ito'y hatulan sapagkat siya ay nanggaling sa wakas o ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Sino ba itong mas dakilang ito? Ito kasi si Jonas nung time na yan sa Ninibe, yung inutusan ng Diyos na pumunta sa Ninibe kasi nga ito nagkakasalan itong lugar na ito. Maraming pagsubok kay Jonas dito na inutusan siya ng Diyos dito, pero ang ginawa niya, tumakas siya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Dahilan siguro dito yung ang mga tao diyan ay hindi na naniniwala. Kaya si Jonas nung inutusan ng Diyos, tumakas siya hanggang sa sumakay sa isang barko. Kaya nagkaroon sila ng lahat ng nakasakay ko na yun, nangatakot sila eh. Dahil si Jonas nga po ang pando ng sumakay ay gusto ng Diyos punta sa Ninibe. Ang ginawa naman, sumakay sa isang barko at yung barko, nagkaroon ng malakas na hangin at alon. Kaya yung mga nakasakay doon, hinahanap po sino may dahilan doon. Kaya si Jonas. Pero ito lang po yan, tuntik siguro dito, pero si Jonas na nandyan. Iba ang ibig sabihin dito upang makatakas sa pangundina. Yun na rin nga po yung ibig sabihin doon, upang makatakas sa pagkundim. Si Jonas nga po ay inutusan doon upang maturuan yung mga taga-Ninibe. Pero ang ginawa niya, tumakas siya sa harap ng Panginoon at sumakay sa isang barko. Kaya nadamay tuloy yung mga tao doon sa barko. Natakot ng todo, sabi niya. Sino ba may kasalanan dito? At imbestiga kung sino. Ay, si Judas nga po. Nabasa ko yung context din sa 12 nito. Okay mga kapatid, sana nag-enjoy kayo sa versikulo na ito. Thank you. Ayun, next slide po ay gaano ka kahusay makinig. Ito, mga hakbang upang mas mahusay na pakikinig. Gawing pagsamba ang pakikinig. Gawing pagsamba ang pakikinig. Mukhang mali yata yun. Makinig mula sa una hanggang sa huli.
Ibig sabihin, kung may mensahe si Brad John sa isang ah, ah, ibig sabihin ko, sa worship o sa katulad ng ganito, simula sa simula, makinig ka na para hindi mo na-miss yung kasi pag nakinig ka, siguro sa isang bagay, no, aantukin ka na pag hindi mo naintindihan yung nakikinggan mo. Makinig mula una hanggang huli para ini-encourage tayo na makinig muna mula sa una hanggang huli. Kasi pag hindi mo napakinggan yung una, yung huli, parang hindi mo na alam yung istorya ng kinikwento niya o itinuturo niya. Yan, encouragement lang po, mga hakbang upang mas mahusay na pakikinig. Tingnan ang sasalita. Paano mo tingnan? Titigan mo. Hindi yung kung saan ka nakatingin, di ba? Ganun. Nagsasalita sa unahan, sa pulpito o sa table, pero kung saan ka nakatingin, nakipagpintuhan, ganun. Sabi niya, tingnan ang nagsasalita. Ini-encourage na tingnan ang nagsasalita para hindi ka may walay doon sa kahalagahan ng sinasabi. Sumandal kung kinakailangan. Mapapagod ka. Napapagod ka, painit-init ka yan, sandal ka lang para pakinggan mo yung sinasabi. Ang importante doon yung napapakinggan mo mula sa una hanggang sa uli, tingnan ng sasalita, sumandal ka kung kinakailangan sapagkat minsan napapagod ka. Ini-encourage na sumandal, basahin ang inyong Biblia, isa pa yan, di ba? Kahalagahan ng mahusay na pakikinig ay sabi niya, basahin ang inyong Biblia o salita ng Diyos. Makinig ng may pananampalataya, di ba? Minsan narito lang ang mga bagay nito, sinasabi mo, pero wala ka ng pananampalataya sa mga naririnig mo. Hindi ka, siguro, kung sa mga kapatid, hindi naman ganon. Pero ibig sabihin, ini-encourage lang tayo o kinakuha lang tayo na makinig ng may pananampalataya. Kasi lahat naman tayo may pananampalataya. Di ba? Pero minsan, hindi natin masasabi rin kung punong-puno ng mga problema. Di ba? Nalilimutan mo. Kailangan may pananampalataya, ipasok natin yung pananampalataya natin sa bawat napapakinggan natin sa salita ng Diyos. Hebreo 4:1, sabi niya, natatakot, mga natatakot. Mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad ng di makaabot niyaon. Diba? Ano ba yung sasabi dito? Baka sakaling sino man ay sa inyo ay maging tulad sa di makaabot niyaon, yung pangako ng Diyos. No? Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila kinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ng nakakarinig. Yan. Kaya importante rin po mga kapatid, hindi importante talaga napakahalagang bagay na pakinggan natin ang salita ng Diyos na may pananampalataya. Para unang-una, matanggap natin yung biyaya ng Diyos. Pangalawa, hindi naman sayang yung tagapagturo. Diba? Turo na turo pero hindi man pinakinggan. Kaya sinabi niya rito parang wala namang nangyari. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, di ba? Sayang naman dahil sa walang kalakip na pananampalataya at ang nakakarinig. Okay, mga kapatid, upang mas mahusay ang pakinig ay na may hangad na kumilos. Ezekiel chapter 33, basahin din po natin, medyo mahaba, no? At tungkol sa inyo, anak ng tao, pinagsasalitaan ka pa ng mga anak ng iyong bayan sa siping ng mga pader na sa mga pintuan ng mga bahay at nangagsasalitaan na bawat isa'y sa kaniyang kapatid na sinasabi, pumarito ka. In-encourage tayo. In-encourage sila. Sinasamo ko sa iyo, at dinggin mo kung anong salita ang nanggagaling sa Panginoon. Ayan, sabi ni Ezekiel, di ba? Sabi niya ng mga kasamahan niya nung una o yung mga sinasabi, pumarito ka. In-encourage, pumarito ka. Sinasamo ko sa iyo, dinggin mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. Di ba? Napaka-importante 'yon. Si Ezekiel mismo sinasabi niya.
sayang yung mga pagkakataon na katulad ng ganito na ang salita ng Diyos ay nawawaglit natin sa ating mga isipan. Sabi niya, pumarito ka. At iyong dinggin. 31, at dumating sa iyo na wali ang bayan ay dumarating, na sila'y nagsisiupo sa harap mo, na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Dinidinig nga, pero hindi nila ginagawa yung sinasabi. No? Sapagkat sila ay nangsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Malaking pakinabang, di ba? Usually, hindi usually, kundi minsan sa mga tao, no? Kahit pa sabihin natin sa mga kapatiran, no? Mapapansin natin yung pakikinig pag nasa loob ng kapilya. Nandun nga sila sa loob, pero minsan hindi rin nakikinig. Di ba? Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang mga pakinabang. Di ba? Siguro inisip mo yung magandang gagawin ko. Kikinig ka. Kunwari lang nandun ka sa loob pero hindi ka pala nakikinig. Ang pakinabang ang ating sarili, ang ating isip nandun sa mga ating pakinabang. Kaya sa Ezekiel, i-encourage tayo na pumarito ka, makinig ka. Ito mga hakbang upang mas mahusay ang pakinig. Gawing pagsamba ang pakikinig. Hindi man pagsamba. Makinig mula sa una hanggang sa huli. Encourage tayo. Tingnan ang nagsasalita. Ibig sabihin yung attention natin mapunta sa kanya na para hindi sayang yung sinasabi niya. Sumandal ka kung kinakailangan kasi kung napapagod ka, kailangan mo pa rin makinig. Sandal ka lang. Basahin ang inyong Biblia. Importante. Makinig ng may pananampalataya, yung salita ng Diyos, hindi basta dito hanggang doon. Sorry, kasama ko dyan sa ganyan. Pinapalalahanan. Hindi lang tayo sa na may hangad na kumilos. May hangad tayo kumilos. Ibig sabihin, kung narinig natin na may pananampalataya, siyempre kung may utos, ay gawin natin. Hindi yung ang ginagawa natin ay para sa sarili lang na pakinabang. Yan sinasabi. Ito sa James chapter 1 verse 22 and 25. Design na rin po natin mga kapatid. Tingnan na ito. Datapot maging tagatupad tayo ng salita. Dahil na sinasabi, na huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kahit hindi na natin ito, mga kapatid, maunawanan natin. No? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat namasdan niya ang kaniyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Sabi dito, dapat yung ating ating mga napapakinggan, inilalagay natin sa puso. Nasa isip, hanggang sa puso. Kasi minsan, pag yung mga utos sa atin, pinalilimutan natin yung utos ng Panginoon. Yung salita niya, pag-aralan, yung ating napakinggan, minsan mamaya wala na. Hindi ganon. Dapat ganito sabi niya. Ang nagsisiyasat na sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig at lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay ito ang sabi ng Panginoon, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Wala kang ganda. Ang ganda ng sulat ni James chapter 1 verse 22. Okay, yan mga hakbang upang mas mahusay na pakikinig. Okay, mga kapatid, ito, gaano ka kahusay makinig? Bumalik na uli. Ito, ikiling ang tenga at lumapit sa akin. Makinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Sabi ni Isaias. Pangako to. Ikiling ang tenga sa Panginoon, ikiling doon sa mangaral para mas madaling matuto at yung salita ng Diyos ay masabi sa atin at lumapit sa akin, sabi ng Panginoon, sabi ni Isaias, lumapit sa akin, makinig at ang inyong kaluluwa, katulad ng pangako rin sa kanila, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Yung buhay na ipinangako ng Diyos, na buhay na walang hanggan, na ipinangako sa mga nagsisibig at nananatili. Revelation chapter 2, yung pang paborito ng kakilala ko. Isaiah chapter 55 verse 3. So, ino nga po pala, yung ikiling ang iyong tenga at magsiparito kayo sa akin, kayo ay magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Di ba, mga kapatid, napakasarap nun. Kaya, pag sinabing mabubuhay,
sa panahon ng Panginoon, no, yung sinasabi niya, yung buhay na walang hanggan, ito na yung kaluluwa mo'y mabubuhay na wala nang maraming benefit yan. Diba? Pag tinanggap mo ang Panginoon, maraming grasya ang iyong matatanggap. Buhay na walang hanggan, sinasabi niya dyan. Walang paghihirap, wala ka ng, di ba? Sarap noon, wala na, hindi ka naiiyak kung naandun ka. O, di ba? Hindi ka na magtatrabaho kung ano sinasabi. Basta sinabi niya dito, ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. Wala nang kamatayan. Kung makikinig ka ng salita ng Diyos na may pamuhay natin, at wag natin bigyan ng chance na yung mga mangaral ipagpag yung pa at sabihin na wala naman, hindi naman niya pakinggan, kaya wala na akong sagutin sa kanya. Babalikan pa rin natin. Maaari kung gusto pa niya. Okay, mga kapatid, ito gaano ka kahusay makinig. Kung ang gaano ka kahusay makinig, ito iba't ibang uri. Ito mga title lang, mga kapatid. Iba't ibang uri ng mga nakikinig, kahandaan ng mahusay na pakikinig, mga hakbang upang mas mahusay na pakikinig, gaano ka kalupit, sabi nga, ako lang nagsilagay niyan. Ako lang, gaano ka kalupit makinig sa salita ng Diyos. Ito Isaiah chapter 5, tatlong bis na inulit, no? 55 verse 3, iyong ikilig ang iyong tainga at magsiparito kayo ni Christ tayo, binibitahan tayo kay sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y mga sipakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid natin ngayon sa panahon ngayon, kasi wala na mga apostol, no? Yung mga propeta wala na rin noon. Yung mga ngaral ngayon, kaya tuloy-tuloy pa rin ang mga kapatiran natin na nagpupursige para sa kaligtasan at sa pag-ibig na sinasabi ng Panginoon na ipangaral mong ebanghelyo doon sa iba, no? Mga Kristiyano, palakasin ang pananampalataya at mapatuloy natin ang ating buhay para din sa sarili natin. Kung tayo titigil, parang kinalimutan din natin tayong mga nagtuturo, no? Kinalimutan din natin ang salita ng Diyos pag hindi natin ginawa yung pinapagawa niya sa atin. Yan. Tatlong bagay gawin ng Kristiyano sa Iglesia ng Panginoon. Evangelism ang isa. Edification, makapagpalakas tayo sa mga kapatiran. At yung sa ibang bagay pa, sinasabi dito, magbibigay ng ating sarili sa bawat isa. Okay mga kapatid, parang hanggang dito na lang. Brad John.